Nitong mga nagdaan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol sa mga bagay na pagtutulungan nga nila Shikamaru at Ino na kung papaano nga haharapin at mareresolba ang mga problema ngayon sa kasalukuyan habang ginagawa nga ito sa mga palihim na paraan na kaya nga dahil din sa bagay na yan maaari nga silang mapahamak dito dahil nga ang mga sekreto at palihim na mga pag-uusap ay tunay ngang mahigpit na pinagbabawal. Then now mga parikoy, dahil nga medyo iba ang lumabas dito sa latest chapter ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex na imbis na si Ino, ang anak nga niya na si Inujin ang nadawit dito sa isang napakaseryoso at napakalaking bagay na hindi nga dapat siya malagay. So dahil nga nangyari na ang hindi inaasahang mangyari, dahil nga dyan mga parikoy, atin naman pag-usapan ang mga ilang bagay naman na maaaring mangyari dito nga sa kwento ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. So tara na nga mga parikoy at umpisa na nga natin. At ang unang bagay nga dito na maaaring mangyari ay ang magiging advantage na nga nila Kashin Koji at Boruto itong si Inujin kontra kay Ino na siyang magiging karagdagan nga ring seguridad ni Shikamaru upang hindi nga rin mahayag ang kanyang mga nililihim at mga importanteng bagay na nalalaman. Lods, paano yun? Papaano naman mangyayari yun? So heto nga mga parikoy, makinig kayo mabuti. Kung baga kasi ang mangyayari dito, parang mabablackmail nga dito si Ino dahil nga hawak o nakila Kashin Koji si Inujin na kapag nagsalita nga si Ino, maaari ngang malagay sa kapahamakan ang anak niya na si Inujin. So di ba mga pare, magandang balita to. Nabukod nga na willing na nga rin si Inujin na tulungan sila Boruto at Kashin Koji, sa kabilang banda dahil nga iniisip nga rin ni Ino na rebelde o mamamatay tao nga itong si Boruto, lalabas nga mga parikoy na hindi nga basta-basta makakaporma si Ino na magsumbong o maglabas ng mga detalye patungkol sa mga nalalaman ni Shikamaru. Kung baga uunahan na siya dito nila Kashin Koji, no? Sige Mars, pag nagsalita ka, kakanain namin itong anak mo na si Inujin. Nasa kabilang banda naman, alam din naman natin na hindi naman talaga sasaktan nila Kashin Koji si Inujin dahil nga sa bukod na magagamit nga nila ito. Syempre mga parikoy, kasama nga rin nila ito sa kanilang bayan na alam din naman natin na hindi nga rin talaga magagawa ito nila Boruto. Na bagamat sa kabilang banda ay sinaktan nga si Boruto ng kanyang mga kababayan, pero alang-alang nga din sa kaligtasan ng Konoha at para sa katotohanan na makakalag nga o makawala nga si Boruto sa pagkakabugbog sa kanya. Nakita naman natin guys na hindi nga siya bumawi dito at hindi naman niya pinagkakana ang mga ninja na kahit ano pa nga ang mangyari, malabo nga rin talaga na masaktan nila Boruto si Inujin. Na kaya kung papansinin pa nga rin, no, nung matapos ngang dalhin ni Kashin Koji itong si Inujin dito sa hideout nila, dito nga sinabi pa ni Boruto na kapag tapos na nga daw sila sa kinakailangan nila dito kay Inujin, malayang malaya pa nga daw si Inujin na makatakas dito or makaalis na dito sa kanilang hideout o lugar. So yun nga mga pare ko yun, no? Malinaw naman yun. So ngayon, let's say na hindi nga talaga makakaporma dito si Ino dahil parang lalabas na iisipin niya na hostage ang kanyang anak. Hostage nila Kashin Koji. Ang mangyayari guys, plus points na naman to kay Kashin Koji na parang lalabas nga na bukod na hindi nga siya pwedeng magsalita patungkol kay Shikamaru. Ang mangyayari pa nga guys, mapipilitan pa nga si Ino na tumulong or makipag-operate kay Shikamaru. Na kahit nga nalalabas na parang magmumukha siyang kalaban, no choice pa nga rin si Ino dahil nga para sa kaligtasan nga rin o seguridad ng kanyang anak, mukhang kinakailangan nga talaga niya na sumunod sa mga ipag-uutos sa kanya ni Kashin Koji. So ngayon mga parikoy, let's say na wala nga talagang pagpipilian si Ino na para bang ang lahat ng ikikilos niya ay nakadepende nga sa mga ipag-uutos sa kanya. Na kaya nga dahil din dyan, magkakaroon nga uli ng advantage dito sila Kashin Koji dahil nga si Ino ang head ng sensory unit. Bagamat magkakaroon nga talaga dito ng kaguluhan, lalot nga ang mga ilang opisyalis ng Konoha, malamang na hindi nga sasang-ayon sa gagawin ni Ino. Pero kahit gayon pa man, asahan na nga din natin, napapalag nga dito si Ino na malamang dahil nga rin kinakailangan, nakahanda nga rin ito na sumaway sa mga mahigpit na palatuntunan. Kumbaga ang mangyayari, no, parang hindi lang ito laban sa pagitan nila sa Shinju, kundi parang magiging laban din ito sa kapwa nila mga kasama. So parang civil war mga parikoy, no? Actually parang ganun nga talaga ang mangyayari, no? Kasi nga sila na nga rin na magkakagulo dito. Kasi isipin nyo, no, head ng sensory unit si Ino. So basically, ang sino mang babangga sa kanya o makakalaban niya or kokontra sa kanya, makakalaban nga din ng kanyang mga tauhan. So something like that mga parikoy, no? At syempre bukod dyan mga sir, siguro asahan na nga din natin na yung mga ilang nakasaksi nga sa mga pangyari ay marahil nga yung iba doon makatulong nga din nila. Likewise ni Mitsuki, di ba? Sa mga nagdaan nga naliwanagan na nga din siya na si Boruto nga talaga ang kanyang liwanag o araw. Ang araw na nagpapaliwanag sa kanyang buwan. Na yan nga rin ang dahil kung bakit nga nakawala si Boruto sa pagkakabugbog sa kanya habang siya nga ay iniimbestigahan. Na yan na nga rin ang bagay na pinaiimbestigahan ni Lord Kobu dito nga sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex. Kasi nga sila Mitsuki at Shikamaru ang dahilan kung bakit nga nakawala si Boruto. Kumbaga may pinag-usapan nga din sila o nagtulong sila. So isa nga yan mga pare ko sa mga bagay na makakaragdag nga o makakatulong para nga din sa side nila Kashin Koji. Mga pare ko, take note, kinakailangan talaga nila dito na magkaroon ng manpower. Lalo't sa side nga nila Kawaki ay hindi pa nga rin natin sigurado kung papanig nga ba ito sa kanila sa pamamagitan ng mga ilang ebidensya. Well siguro sa umpisa marahil na tumulong nga si Kawaki, pero sa isang bagay na baka nga si Boruto lang ang matulungan niya sa dahilan na kinakailangan nga nilang mapatumba si Jura.
Pero siguro sa mga ganitong case na mga tumitistigo nga kay Boruto na hindi naman daw ito rebeldeng ninja, dun guys, asahan na natin na marahil negative nga si Kawaki dun. At saka lalot sa isang bagay nga din no, na ang napagkasunduan lang naman kasi nilang dalawa is yung patungkol nga lang sa isang bagay na lalabanan o susubukan nga nilang patumbahin si Jura. So yun nga lang yung agreement nila no. Kaya pagdating dito sa mga pagtitistigo, siguro guys na hindi nga talaga tutulong dito si Kawaki. So ngayon mga pare koy, siguro plus points na sa atin dito si Mitsuki na para mabawas-bawasan pa nga siguro yung pag-aalinlangan ni Ino na tulungan nga sila Shikamaru at sumunod sa mga ipag-uutos ni Kashinkoji. Ngunit subalit datapwat. Heto na mga pare koy. Kung marahil nga din na posible na maging katulong nga din nila yung mga taga-ibang bayan, katulad nga din na Sunagakure, kabaliktaran naman yan mga pare koy, iasahan nga din natin na may mga ilang bayan nga din na hindi sasang-ayon upang patunayan nga na inosenteng ninja si Boruto. Mga pare koy, take note, marahil nga na hindi talaga maiwasan ng bagay na yan. Kasi isipin nyo si Lord Gobu na isa nga sa mga royal advisor ng Panginoong May Lupa. Once nga na maparating ni Lord Gobu ang balita sa Panginoong May Lupa, siguradong lalala ang sitwasyon dito mga pare, na marahil pa nga o posible pa nga rin na magkaroon nga rin ng pagpupulong na patawag ng Panginoong May Lupa kasama ang mga ilang royal advisor. Mga royal advisor sa bawat kalupaan. At pag nagkataon na naitawid na nga nila ang mga ito, asahan na natin guys, mas lalong lalala ang problema. So ngayon mga pare ko, naiintindihan nyo naman na siguro na kung bakit kinakailangan nga talaga nila Kashinkoji na mapunta sa kanila si Ino. At kaya sa mga susunod na paparating na chapter nitong Boruto Time Skip to Blue Vortex, expect na nga din natin mga pare ko na sasabog nga ang mga pangyayari dito. At ngayon mga sir, ang huling bagay naman dito na dapat nating asahan is yung pag dumating na nga sa Konoha ang Shinju na si Mamushi, syempre mga pare ko, bakbakan na nga din to. Laban nga sa gwardya ng kanyang target na si Daemon. Kaya lang ang problema dito no, si Daemon kasi may kailangan pang ayusin sa problema niya kay Sarada. So bali ang mangyayari no, pag dumating nga si Mamushi sa Konoha, tapos kinakailangan niya pang ayusin yung problema niya kay Sarada, lalabas nga mga pare ko na matcha-challenge dito si Daemon kasi nga magsasabay yung problema niya. Kapag hindi niya agad na settle si Sarada, delikado nga ang kanyang kapatid na si Ada. So dahil pasikat ka Daemon, sige bahala ka, ayan na nga. Dahil pag binitawan mo o pinakawalan mo si Sarada, malamang napoporma nga uli yan para gumawa o lumikha ng kanyang pag-atake. At pag nagkataon na sumabay pa si Mamushi, iyak ka talaga sir. Diyan ka magpasikat ngayon na kung kaya nga ba ng ability mo na i-reflect yung mga atake sa'yo ni Mamushi. Pero ang maganda dito mga pare ko no, pagdating naman kay Shikamaru, bagamat problema nga din ito ni Shikamaru na darating nga si Mamushi sa Konoha, ang magandang bagay naman dito guys na sinabi nga ni Kashinkoji din na may alam nga daw siya na kung paano lalabanan ang ability ni Mamushi. So marahil nga din guys na nakita ni Koji gamit ang kanyang 10 directions na kung ano-ano nga ba yung mga bagay na pwedeng ipanglaban kay Mamushi. So basically maaari nga ding makatulong si Kashinkoji sa part nila Ada. So yun guys no, may pagtutulungan pa rin na magaganap pero hindi nga talaga maiiwasan na magkagulo. At hanggang dito nga mga pare ko yung ating talakayan for today's video patungkol nga sa mga maaaring maganap sa next chapter ng Boruto Time Skip to Blue Vortex. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.